O di ba, alam natin that siya ay binugbog, siya ay, ano ba yung siniplatan, no? And then, binigyan siya ng crown of thorns. So, minok siya, tinukso siya, di ba? Okay. Ang maganda doon, nung pumasok siya sa ganung suffering, nagawa pa rin niyang tumawag sa ating Ama. Yun po ang magandang bagay doon na makikita natin, that Jesus was able to look up and spoke to our Father and say, Father, forgive them. Amen po ba? Amen. At yun po ay nagpapahiwatig that Jesus lived in fellowship with His Father no matter what. Yun po ang maganda doon, na ano man po yung situation sa buhay niya, gaano man kahirap, gaano man kasakit yung kanyang dinadanas, and yet, he was able to look up and say, Father, forgive them. At yun po ay napakaganda na maging sa ating mga Kristiyano din, ano man po yung situation na meron tayo, lalo-lalo na kung may problema tayo, then dapat masambit din nating Ama. Amen po ba? Amen. Kasi po kung wala tayong right relationship with the Father, hindi natin masasabi yun. Di po ba? O baka ano na problema mo, saan ka natatakbo? Wala na. Hindi mo na maiisip yung Ama mo na nasa langit. But if you have a right relationship with the Father, kahit ano man ang situation mo, like Jesus Christ, nasabi niyang Ama. Amen. Amen. So yun po ba, yun po ang ibig sabihin ng salitang Ama. We should live in fellowship with our Father no matter what. Amen? And the next word, okay, we have the word forgive. Doon sa salitang forgive, actually, ang ating Panginoon, pwede niya sabihin, Father, judge them. Di po ba? Father, punish them. Or Father, rescue me, deliver me, or send your angels. Maraming prayer, no? Na pwede niyang banggitin. Pero ang binanggit niya yung the best. Bakit the best? Kasi yun po yung greatest need of man. Yung forgiveness. Kaya sabi niya, Father, forgive them. Hindi niya po sinabing, bless mo sila, Ama, or baguhin mo yung kanilang paniniwala sa akin, o kaya bigyan mo sila ng understanding para hindi ako parusahan. Instead, sabi niya, forgive them. Kasi po ito po yung pinaka-need ng tao, yung forgiveness. Amen? And this is a prayer of love. Kasi po kung hindi tayo mahal ng Panginoon, hindi niya tayo bibigyan ng offer na patawarin niya tayo. Di po ba? At sabi niya, Father, forgive them. Oh, why did he pray this prayer? Bakit, Father, forgive them? Oh, because number one, it is an act of His wonderful love. Oh, in John 15:13, sabi niya, greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. And this make us realize na wala nang tutulad sa pagmamahal ng ating Panginoon. Only God could love like this. Amen? Yes, only God. Tayo kaya natin na ibigay natin yung buhay natin para sa iba? Hindi. Diba? Mahirap gawin. Pero ang ating Panginoon, na walang kasalanan, hinako niya lahat para tayo lang ay mapatawad. Kaya, it is an act of His wonderful love. Okay, number two, He was fulfilling the word of God, as it is stated in Isaiah 53:12. Ano po ang nakalagay doon? Sabi niya, therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death. And he was numbered with the transgressors, and he bare the sin
of many and made intercession for the transgressors. Yun po. Our Lord Jesus Christ prayed for those who were sinning because He was fulfilling the word of God. Kahit ayaw niya sana, but He want to fulfill the word of God. Kaya nangyari po ang mga bagay na yun. And then number 3, He was practicing the very message that He preached. Ayan. O, kasi diba in Matthew 6:14-15, sabi niya, kung babasahin niyo yun, ang nakalagay po doon, it's all about forgiveness. Sabi niya, for if you forgive men, when they sin against you, your Heavenly Father will also forgive you. Kaya nag-preach siya about forgiveness nung siya ay nangangaral. Kaya ginawa rin niya nung siya ay nandun na sa point na kailangan niyang magpatawad. Ganun din po sa atin that we should also forgive. Kasi yan po yung will ng ating Panginoon. Amen? Amen. We should obey God bilang isang anak niya at sumusunod sa Kanya. Kung ano yung ginawa ng ating Panginoon na nagpatawad, dapat ganun din po sa atin, that we should also forgive. Sabi niya sa Matthew 6:14, pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo papatawarin ng ating Ama. Kaya, saan tayo? We should forgive others. Although they are not unforgivable siguro sa paningin mo, no? Napakahirap magpatawad kaya, lalo na pag ang sakit-sakit ng ginawa sa'yo. But then, anong sabi ng ating Panginoon? We should forgive as the Lord forgave us. Amen? Amen. And then, we have the word, them. Who is them? Jesus is praying. Sino ba itong mga them na to? Sino ba sila? Okay. Tignan natin. Who is them? Kung titignan natin sa Biblia, ang dami nila. Okay, number 1. He is praying for Judas who betrayed him. So, kay Judas, sa mga Jewish leaders who had him falsely arrested, then for the crowd who yelled, crucify him. Diba? Ang dami ng mga tao na sabi, crucify him. Diba? Sabi pa nga ni Pilate na yung isang criminal na lang ang ipalit para lang palayan si Jesus. Pero sabi niya, hindi. Gusto namin si Jesus. Crucify him. At syempre, kay Pilate, who found him innocent, yet still gave him up to be crucified. Nag-decide pa niya siya i-crucify kasi natakot siya sa mga tao. Although, nakita niya na inosente ang ating Panginoon. And for the soldiers who whipped him, yung mga sundalong nagpahirap sa kanya. At syempre, sa lahat ng mga makasalanan. That includes you and me. Amenable ba tayo doon? Ilang lang ang may kasalanan. Lahat po tayo! Lahat po tayo doon. Every sinner, lahat po tayo. Kasali ako doon, kasali kayo doon. Yung mga hindi pa na ipapanganak, kasali na doon. So napakaganda po, na yung them, lahat-lahat na, nandun na. Hindi lang pala yung mga gumawa sa kanya, literally, ng pagpapasakit or pagpapahirap. Pero lahat-lahat na, nakasali na po doon. Amen. Amen? Amen. At, alam niyo po, hindi lang po prayer of forgiveness ang binigay ng ating Panginoon sa salitang ito, but He also argued in our behalf. Anong ibig kong sabihin? Parang sinabi niya kay God na, Father, let me give you a reason why you should forgive these people. Parang ganun. Nakipag-argue siya kay God na, Panginoon or God or Ama, bigyan kita ng rason kung bakit ang mga taong ito ay dapat mong patawarin. Ano po yun? Yun po yung last.
For they don't know what they are doing. O, ano pong ibig sabihin nun? Pag hindi mo alam yung ginagawa mo, ano yun? O, anong tawag natin pag hindi mo alam ang ginagawa mo? Ginagawa mo pero hindi mo alam. O, ang sabi sa Biblia, that is ignorance. Pagiging ignorant. Okay. So, ano bang ibig sabihin ng ignorant? Alam niyo, nung nag-aaral pa ako dun sa Dagupan, may ka-boardmate akong taga Isabela. So, yung Isabela, naputlan niya Ilocano. It so happened na nagkaroon siya ng diarrhea. Tapos sabi niya, Manang, Tiaga City ko, take. Yan sabi naman nung namin, hindi naman umimik yung tinatanong niya, kundi ang nagsalita naman yung ka-boardmate kong Panggalatok. Punte. Punte? Sure ka? Punte. Totoo yun. Punto. Pwede pupunta doon. Pumunta sa parmasya, bumili ng punte. Pabili po, ano po yun? Punte. So, ano ang reaction ng mga nagtitinda? Tumawa po sila. Ano yung punte? Yung punte po, gamot ng pagtatae, sabi niya. Oh, ano po, alam niyo yung ano yung punte? Saging lang pala. Siyempre, Ilocano siya, hindi niya alam, ano? Hindi niya alam. Kaya tuloy, pinagtawanan siya. Nung bumalik, sinabi, ano ba naman yung sinabi niya? Pinagtawanan tuloy ako. Ba't saan ka ba bumili? Sa parmasya. Ang sabi, hindi naman kasi sinabi na yung punti saging pala, bibili niya sa palengke. Alam niya siyempre gamot, kaya sa parmasya siya pumunta. That is isang halimbawa ng ignorant. When you say ignorant kasi, you're unaware, you have little knowledge. Yan. At ito yung naging kasalanan, no, ng mga tao sa ating Panginoon. For they don't know what they are doing. Okay. Ignorant in what? Bakit sila naging ignorante? Una, they were ignorant of His person. Hindi nila kilala kung sino si Jesus na minamock nila. Kung sino si Jesus na, yan ba? King ba yan? O kaya nga tinukso, diba? Binigyan ng crown na thorns. Prophet ba yan? Tinukso siyang prophet kasi sabi niya, hulaan mo kung sinong humampas sa'yo. Diba? Nakapiring siya, pero pinapahula pa. Okay, so hindi nila alam kung sino talaga si Jesus. Ang pinakamasakit dyan, they don't know that Jesus is the Messiah. Siguro kung alam nila, no, hindi na naipako ang ating Panginoon. Tama? Hindi na naghihirap. Pagkos na-establish na lang ang kingdom niya, then throughout the world siguro, ganun na lang. O di po ba? Hindi mas maganda sana na hindi na siya napahirapan din. Pero yun ignorant sila sa person niya or sa kung sino siya. Ilocano na di daw mo tikinatao na. Okay, and then number 2, they are ignorant of their actions. Siyempre, hindi nga nila alam kung sino siya. Kaya yung mga pinagagawa nila, hindi rin nila alam na kasalanan na pala. At syempre, they are ignorant of their sin. Hindi nila alam na kasalanan yung mga ginawa nila. They did not realize what great sinners they were. Hindi nila nakita yun. Na sobra pa lang yung mga ginawa nila is napakabigat na pala sa harapan ng ating Panginoon. But sabi natin, being ignorant is no excuse in the sight of the law. Diba? Hindi mo pwede sabihin, hindi ko kasi alam Yung ginawa ko, hindi ko alam pero kasalanan na pala. So ano pang ibig sabihin nito? So what are we going to do then? Para hindi tayo maging ignorant. Siyempre, sabi natin, being ignorant is lack of knowledge, unaware. Then we should be aware sa ating spiritual life. Mag-level up tayo. Sabi niya sa Joshua 1:8, let us meditate day and night the Word of God.
kailangan natin. I-level up natin yung spiritual life natin. Hindi naman ito tungkol sa yung edukasyon mo dito sa lupa na ikaw ay grade 1 lang. No. Ang tinutukoy ng ating Panginoon dito, yung spiritual life. Kasi yun ang hindi nakita, even mga Jewish leaders, di ba? Ang tataas ng pinag-aralan nila, hindi nila na-distinguish na si Jesus is the Messiah. Ganun din sa atin, in our spiritual life. Minsan, hindi natin na-distinguish yung mga ginagawa natin, no? But it's time na dahil sa prayer na to, hindi na tayo magiging ignorant sa paggawa ng kasalanan. So, we should level up. Mag-level up tayo. Let's study the Word of God and let's establish a right relationship with the Father. Kasi, kung wala tayong right relationship, wala rin. Amen? Amen. So, sa mga salitang ito, mayroong 4 na nire-remind sa atin ng ating Panginoon. Una, the Father, sabi niya doon, we should establish a good relationship with the Father no matter what. Ayan. Kahit ano pa ang sitwasyon na nasa sayo, dapat may right relationship ka with the Father upang makayanan mo ang lahat ng pagsubok na darating sa'yo. At makakayanan mo ring magpatawad. Do you believe that if you don't have a relationship with the Father, makakapagpatawad ka ba? Hindi, di ba? Kasi kapag may right relationship ka kay Ama, smooth yung buhay mo. Mapapatawad mo siya. Okay. And then, forgive others. Dahil ito ang utos ng ating Panginoon, una. At bilang sumusunod sa Kanya, mga anak niya, ganun din dapat ang gawin mo. Kasi sabi niya, practice what you preach. May kantang ganun, di ba? You have to practice what you preach. Bilang mga sumusunod at bilang nagsasabing, tayo ay mga anak ng Diyos. Then dapat gawin natin ang mga salita niya. Example dyan, yung magpatawad. Amen. And then number 3, we should be thankful and grateful dahil kasali tayo doon sa mga pinatawad niya, doon sa mga binigyan niya ng pagpapatawad. Kasali tayo doon sa them, hindi lang yung mga nagpahirap sa Kanya, kundi lahat tayo. Amen? Maging yung mga ipapanganak pa lang, andyan ng pagpapatawad, nakalaan na. All they have to do is i-accept nila. Amen? So napakapalad natin, no? And lastly, we should not be ignorant. We have to study the Word of God, mag-level up tayo upang hindi natin sasabihin bali-araw ng Lord, hindi ko naman alam yan. Hindi ko naman napag-aralan yan. Hindi naman binahagi ng pastor namin yan. Pero, di ba, it's your part na hindi lang yung mga binabahagi ng mga leaders natin dito ang malalaman mo, dito ba? Kundi, mayroon kang part sa sarili mo na even you, mag-aral ka. Mag-level up ka sa spiritual life mo. Amen? Amen. So yun po ang dapat nating tandaan at gustong ipabatid ng unang salita. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Maganda mo mga po. Ang pangalawang winika ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay nasa screen. Today, you will be with me in paradise. Nasa Luke 23. Let's start sa verses 39 to 43. One of the criminals hanging beside him scoffed, "So you're the Messiah, are you? Prove it by saving yourself and us too while you are at it." Verse 40, but the other criminal protested, "Don't you fear God, even you have been sentenced to die? We deserve to die for our crimes, but this man hasn't done anything wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And Jesus replied, "I assure you, today you will be with me in paradise." Meron po lang akong isang video clip dito na just a
sanctified imagination kung sino yung criminal na to. Pahingin ng saglit. Mamarang ka sa amin, Jesus! Kaninong mukha ang nasa perang ito? Ibigay ko kay Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos.
Patawarin mo sila, Ama. Pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Iligtas mo ang sarili kung karga nga naman Hudyo. Nagligtas siya ng iba, iligtas naman niya ang kanyang sarili. Hindi ba ikaw ang Mesyas, iligtas mo ang iyong sarili at pati kami? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tumanggap siya ng ato. Tulad mo, ngunit wala siyang kasalanan. Alalahanin mo ako, Jesus, kapag ikaw ay nagkakari ng ako. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Nasa mga kamay mo ang aking espiritu. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, yan yung kwento ng isang kriminal. Isang kriminal na talagang buong buhay niya ay inilaan sa pagnanakaw. And yet, at that moment, tinanong niya si Lord, o sinabi niya kay Lord, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. So, merong apat na isang point ako dito is si Lord nagbigay ng grace. Pangalawa, nagbigay ng mercy. Pang-apat, nagbigay ng pangatlo, nagbigay ng salvation. And then yung pang-apat, righteousness. So, tingnan niyo itong mamang ito. At that point in time sa life niya, wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa sa kanyang buhay. I know, at alam niya na siya ay talagang mapaparusahan. Talagang naparusahan niya. Binigay niyo yung si Lord. Diba, wala siyang kasalanan, and yet, yung mga dalawang yun talagang may kasalanan. Pinakita doon yung sa lalaking yun, sa isang criminal na yun, na siya ay makasalanan. Actually, pinakita niya yung paghingi ng tawad sa word na, Lord, remember me. And in-acknowledge na si Jesus Christ as Lord and Savior. So, sabi ni Lord, today you shall be with me. Pinakita niya yung grace niya. At that time, at pinakita rin yung mercy niya. And at that moment, nagkaroon ng salvation. At nung humarap siya doon sa kaharian, right siya sa Panginoon. Naging right siya. Wala siyang ginawa, humingi lang ng tawad.
siya time para magkaroon ng, sige, bibigyan ka ng isang chance. Sige, gumawa ka ng kabutihan. Patatawarin kita. Hindi, wala na eh. Mamamatay na siya that moment eh. Kaya pinapatunayan dun sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Yung grace ni Lord. It is not by works that we are saved. It is the grace of God. Wala kang pwedeng gawin ng kabutihan para lang ipakita mo. Wala kang pwedeng gawin na, eto, gawin mo to. Yan, umattend ka sa church. At that moment, kailangan niya ng mamang yun, ng salvation. And yet, ibinigay niya. Kaya, we are saved by the grace of God. Because of the power of God, tayo ay naligtas. Hindi dahil mabuti tayo. Wala nang chance yung lalaki na para gumawa na ng mabuti. Criminal siya. Hanggang sa mamatay siya. And yet, tinanggap niya si Lord bilang Panginoon tagapagligtas. So, binigay niya yung grace, mercy, the salvation, and we are made right in the presence of God. Kaya, nung tinanggap niyo si Jesus sa inyong buhay, Lord, tinatanggap kita. Kung gusto mo talagang punta ng langit ka, Lord, tinatanggap kita, patay ka na. Okay na yan. Pero hindi, buhay pa tayo eh. So, ibig sabihin, we have still chance to do good things for others, to share the gospel to other people, dahil kailangan din nila yun. Kaya tayo may nabubuhay pa. Hindi natin tinanggap si Jesus, Lord, tinatanggap kita, at mamamatay na ako ngayon. Hindi. Hindi eh. Buhay pa tayo. Ibig sabihin, we still have a mission. The mission to share the gospel to God. Magandang umaga po. So, yun na po yung pangalawa unang sinabi ng ating Panginoon. Kaya naman po, bago po tayo mag-proceed to for the third na sinabi ng ating Panginoon, sino po mag-volunteer na testimony po ngayong umagang ito? May bahagi yung pagpapala ni Lord? Well, I guess si Pastor Willie po, panigurado marami po siyang blessing sa ating Panginoon. Palapakan po natin si Pastor Willie. Purihin po Panginoon dahil Biyernes Santo po ngayon, nahuli po ako. Kaya Biyernes Santo rin po yun. Di po. Praise God dahil muli ay nakapiling ko po kayo dito sa bahay sambang ito. And gusto kong magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabaitan dahil sa mga dumarating na mga pagsubok, dumarating na mga problema, katulad nga ng mga nakita natin at narinig natin sa mga sauna at pangalawa, that truly na if we have a good relationship to our Father, pwede po nating makamtan ang napakagandang buhay at napakagandang yung malaking pagpapala galing sa ating Diyos because of His grace and then because of yung magandang relationship po natin sa Kanya. So, I just want to say thank you sa kabaitan nating Panginoon because sa araw-araw ko pong pagbibiyahe from mga Taran to Dagupan, Dagupan to mga Taran, marami po akong nai-encounter ng mga sabihin nating alanganin dyan sa pagbibiyahe ko po. Sometimes, sinasalubong ako ng malalaking sasakyan na kung minsan ginigilid ko na lamang yung aking motorsiklo. Meron din po yung bigla-bigla na lang po silang tumitigil na konting-konti na lang, mababangga mo na po yung sasakyan na yon. At meron din po yung mga biglang tumatawid na sabihin na lang natin saglit na lang is masasagasaan mo na siya. But dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon,
dahil sa ipinangako po niya na I will never leave you nor forsake you, na siya pong pinangahawakan ko po, yun pong mga bagay na yun na hindi po natutuloy dahil po yan sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil kung wala po siya sa araw-araw po pong pagbibiyahe dyan po sa aking pagmumotorsiklo, I know na aksidente na rin po ako. But because of the love of God, and then wala pong nangyayaring masama. Because bago po ako umaalis ng bahay, parati ko pong sinasabi, Jehovah Shammah. Sabihin po noon is, God is with us. So, alam ko na ang God, hindi po niya ako pinapabayaan sa pagbibiyahe ko. And sa family ko po, ay praise God dahil lahat po naglilingkod sa Panginoon. At sa mga pangangailangan namin, napoprovide po siya, namimit po. Even doon nga po kinukumpute ko yung salary ko. Yung araw-araw ko po na sweldo, yung isang araw, higit pa po doon yung ginagastos po namin sa isang araw. Kaya sabi ko, talagang napakabait ng Panginoon dahil kahit kulang na yung sweldo, nandiyan pa rin ang kanyang pagpapala. Kaya salamat, maging sa kalusugan po namin ng family ko and sa ministry, I just want to praise God dahil siya po ang siyang parating nagbibigay ng magandang pagpapala po sa aming pamilya. To God be all the glory. Tunay nga na ang ating Panginoon ang hindi po nagpapabaya, lalong-lalo na sa kanyang mga anak na pinagbuhusan niya ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman po, let's proceed to our next speaker for today. Yun po ay si Sister Teacher Elma. Ito ang ikatlong huling katagang sinambit ng ating Panginoong Jesus bago siya mamatay sa krus. Behold thy son, behold thy mother. At ito po ay makikita natin sa John chapter 19, verses 25 to 27. Ang sabi po dito, verse 25, near the cross of Jesus stood his mother's sister Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Verse 26, when Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, Woman, here is your son. Verse 27, and to the disciple, here is your mother. From the time on, this disciple took her into his home. So, tunay nga po na napakahirap para sa isang ina na makita, umasaksihan ang paghihirap, pagdurusa at kamatayan ng kanyang anak at wala man lang siyang magawa para tulungan at ipagtanggol ito. Sabi nga po nila, napakasakit sa isang magulang na maunang mamatay at ilibing sa hukay ang kanyang anak. Kasi nga po, as expected, dapat ang mga anak ang maglilibing sa kanilang mga magulang, dito ba? So, pero sa kaso po ni Mary, nasaksihan niya kung paano kinutya, hinamak, at pinarusahan ang kanyang anak na si Jesus bago ito tuluyang mamatay. At bakit po kaya nasambit ni Jesus ang mga katagang ito, Behold thy son, behold thy mother, sa gitna ng kanyang paghihirap. So, ito po ay nagpapakita ng isang request o kahilingan ng isang anak na malapit ng mamatay. Lalo't alam po niya na ang kanyang ina isang widow o balo, at kung siya ay mamatay, sino na kaya ang mag-aalaga at mag-aaruga
sa kanyang inang maiiwan. So hindi naman po niya pwedeng iwanan ito ng pera para sana kung mawawala man siya, at least may magagastos ang kanyang nanay para medyo kampante sana dahil wala naman siyang pera. Hindi rin niya pwedeng sabihin sa kanyang ina na pagbaba ko sa krus na ito ay muli tayong magkakasama dahil siya po ay mamamatay na. All he could do in his dying moments was to fulfill that final obligation to be sure that his mother was taken care of after he was gone. Kung kaya kanyang inihabilin ang kanyang pinakamamahal na ina kay John upang may mag-aaruga at may magpapakita ng pagmamahal dito. So since Jesus was a Jew and he was raised under the law, so he knew the 5th commandment, honor your father and mother. So yung ginawa po ng Panginoong Jesus na paghahabilin sa kanyang ina kay John ay sa lamang pong pagpapakita ng kanyang pagpapakita ng pagmamahal at pagrespeto sa kanyang ina. Although Jesus was about the business of saving the world, he was not too busy to care for his parents. So, alam po natin na napakalaki ng obligasyon ni Jesus nung siya po ay nabubuhay pa lamang. Ngunit hindi po niya tinalikuran, hindi niya kinaligtaan na mahalin at arugain ang kanyang mga magulang, lalong-lalo na po ang kanyang ina. So, meron po tayong makikitang there are 3 applications in life na makikita po natin dito. At alam ko na marami man dito ang mga magulang na, pero alam ko po na lahat po tayo ay isang anak sa ating mga magulang. So, ito po yung mga 3 applications in life na kailangan po natin gawin bilang anak sa ating mga magulang. Number 1, no one is ever discharged from that sacred obligation. Ano po ba yung sacred obligation na tinutukoy dito? So, pag sinabi natin sacred, napakabigat, hindi po ba? Sacred, it is holy. So, ano po yung sacred obligation na sinasabi po dito? To care for our parents. So, habang tayo po ay nabubuhay, may mga anak man tayo, may mga apo man tayo, yung obligasyon natin sa ating mga magulang ay hindi po natatapos. Okay, so, if our Lord Jesus Christ, hanging in agony, remembered his mother at the very end of his life, then so should we. No one here is ever discharged from that sacred and holy obligation. So, yun po ang dapat nating tandaan bilang mga anak sa ating mga magulang. Number 2, when you can't do anything else for the people you love, you can at least tell them, I love you. So, minsan parang napakadaling sabihin ng I love you, pero mahirap po itong panindigan. Maraming nagsasabing I love you, pero nakikita po ba yung love? So, better siguro na huwag mo nang sabihin yung I love you at iparamdam mo na lang yung love sa iyong mga mahal sa buhay, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Amen po ba, mga anak na nandito? Amen. So, number 3, no matter what you do in this life, you can hardly be considered a success if in your rapid climb to the top, you neglect to care for your parents. So parang napakalaki talaga ng obligasyon natin sa ating mga magulang. Dahil maski anuman pong gawin natin, anuman pong marating natin sa buhay, kung nakaligtaan po natin ipakita ang pagmamahal at pag-aaruga sa ating mga magulang, ay baliwala po pala tayo sa harapan ng ating Panginoon.
Because it is a commandment to honor our parents, our mother, and our father. So sana po sa umagang ito, alam ko na we are Christians, so alam po natin ang mga bagay na ito, pero isa po itong paalala na baka minsan nakakaligtaan po natin ang ating mga magulang kung meron na po tayong kanya-kanyang pamilya na inaalagaan. So, napakagandang alalahanin po natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na sa kanyang pagkamatay ay iniisip pa rin po niya ang kapakanan ng iba, lalong-lalo na po ang kapakanan ng kanyang ina at hindi po ang kanyang sarili. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Narito na po ang pang-apat na winika ng ating Panginoon na matatagpuan sa aklat ng Matthew, the book of Matthew, chapter 27, verse 46. Matthew 27, verse 46. At makikita nyo rin sa Mark, Book of Mark 15:34. Sa mga nagte-take note. Mark 15:34. Pero kung titingnan natin ang sitwasyon ng mga pagkakataong yun, pwede nyo umpisan sa verse 45 ng Matthew 27 hanggang 47. At nakita nyo na rin kanina, yung pinanood sa ating ni Brother Ray, yung sitwasyon. Babanggitin ko na lamang po ang winika ng Panginoon sa verse 46. Ang sabi, and about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Ulitin ko, my God, why have you forsaken me? At ang mensahe na i-prepare ko po ay makikipag-usap po ako sa inyo sa title na Look up, but don't shake. Look up, but don't shake. Dahil ang Panginoong Hesus na ang gumawa ng para sa atin. Amen? Ang gagawin na lang natin, we have to look up and look up. But never shake. Ibig sabihin, wala nang dapat ikatakot pa. Kung i-review natin yung mensahe ng ating pastor, Who Killed Jesus? Sa mga nag-take note, yung number 3, anong sabi? God the Father allowed Jesus to be killed. Diba? Ito na yun. Kaya nga sabi ng Jesus, Why thou hast forsaken me? Dahil bahagi yon talaga ng plano ng Diyos na ang Panginoong Hesus ay mamatay sa Kalbaryo. Pero bakit ganito ang sigaw ng ating Panginoong Hesus?
Actually, sabi ni brother, being controversial daw to. Pero hindi ko na babanggitin yung controversial part ng shout na ito. Pero ang focus ko na lang ay yung essence ng sigaw na ito ng ating Panginoon Jesus. Ano kaya kung hindi siya pinabayaan ng Amang nasa langit? At ang ina-expect ng mga tao na mangyayari ay nangyari nga na bumaba ang mga anghel ng Diyos at iniligtas ang Panginoon. At hindi siya namatay. If there was no shedding of blood, ano kaya ang nangyari? Ano kaya ang nangyari? Walang salvation, wala rin tayo ngayon sa araw nito. And so, thank God the Father at pinabayaan niyang namatay ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At nagkaroon ng essence ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Dahil kung bumaba ang Amang Diyos na nasa langit at iniligtas ang Panginoong Jesus, wala nang number 5, number 6, number 7 na words ng Panginoon. Buti na lang, hindi siya bumaba. At anong sinabi niya? Sabi na naman nasa langit, Anak, Jesus, anak ko, let it go. Let it go, sabi niya. Parang nanood niya si Sir ng let it go. Updated na updated si Sir. Yes, sige lang anak ko. Kasi nga, ang prayer ni Jesus sa Gethsemane, remember? Anong prayer niya? Not my will be done, but yours be done. Ito yun. It was not a shout of complaint, pero nagpapatunay lamang na siya nga ay isang tunay na tao na kailangan niya ng personal na relasyon sa kanyang Ama. It's a shout of closeness to the Father. Father, my God, why thou hast forgiven me? Kung nakita niyo kanina, nagdilim ang langit. It was the darkest hour in the life of Jesus. Bakit? Anong pasan-pasan niya? Kasalanan ba niya? Hindi. Kasalanan ng buong sangkatauhan. Anong oras yon? 3:00 ng hapon. Kaya mamaya 3:00, inaanyayahan ko kayo may libot mamaya. Sumama kayo sa libot. Buti na lang nalaman natin ito. This is the essence of our faith, mga kapatid. Dahil kung hindi tayo naturuan ng tamang pananaw ng pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, nandun din tayo nakikilibot, nandun din tayo na nagpapakainit. Ngayon, ang lamig-lamig habang inaalaala natin ang kamatayan ng Panginoong Yesus. Amen? Parang gusto niyong pumalakpak eh. Pumalakpak kayo. This is the essence of our faith as born-again Christians. Ito na yun. Hindi na kailangan pang maghihirap tayo dahil ang Panginoong Yesus na ang naghirap para sa ating lahat. Amen? Kaya hindi nyo na sasabihin, bakit mo ako pinabayaan, Panginoon? Hindi na dapat. Alam niyo ba na ang presensya nyo ngayon ay ang katotohanan na nung dumaan kayo sa pinakamahirap na pagsubok ng inyong buhay, ay tumingin lang kayo sa langit. Kaya kayo nandirito pa. Yung mga wala na dito, nakalimutan na nila tumingala sa langit. Dahil ang tunay na makakatulong lang sa atin in the darkest hour of our life ay ang ating Panginoon.
Iwanan na tayo ng lahat ng ating mga asawa, ng ating mga kapatid, ng ating mga mahal sa buhay. Iiwanan tayo ng mga yan, ng ating girlfriend, ng ating boyfriend. Iiwanan tayo lahat yan. Pero ang ating Amang nasa langit, na meron tayong personal na relationship sa Kanya, hindi niya tayo iiwanan. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, kung nagbibiyahe si Pastor Willie, meron na siyang kiniklaim dahil hindi siya iiwanan ng Panginoon. Sino ang dumadaan ngayon sa pagsubok? Who is going through the darkest hour of his life, her life right now? Look up, and never shake. Sa Frozen, napakaganda nung, napakaganda nung mensahe ng dalawang magkapatid. Sabi ni Elsa, "You sacrificed your life for me?" Anong sagot ni Anna? Tandang-tanda ko, "Because I love you." Kung hindi niyo pa napanood, panoorin niyo. Last, sa aming mga principals, ang kinakatakutan namin ay yung term na reshuffle. Bagamat hindi ako part ng, ano na yun, kasi nga, isang taon pa lang ako. After 5 years mo sa school ninyo, whether you like it or not, ililipat ka. Yan. Isa sa mga kinakatakutan ng mga principals mo. Nakakatakot kapag bago ka sa isang school. Isa yun sa mga kinakatakutan talaga namin. You will be assigned to a new place, to a new station. Nakakatakot kasi nga, mangarap ka talaga. But praise God, dahil siya rin ang nagturo sa akin kung anong dapat kong gawin. And it's really true na we have to look up. I read my Bible, nung nasa ako sa gallery, I read my Bible. Kumuha ko ng sign. And it's in the book of Samuel. Yung prayer ni Hannah, anong sagot ng Panginoon sa kanya? Go in peace. Sabi ni Eli sa kanya, go in peace. Kasama mo ang Panginoon. Nung na-transfer ako sa Makarang, I again consulted the book of God, the Bible. Nakipag-usap naman sa akin, the walls of yung mag-aayos siya ng walls. At nung dumating ako, yun palang problema doon. Yung walls ng Makarang National High School. Problema doon yung mga nagtitinda doon. Problema nila. So, I have that peace. I have that security with my God. Dahil wala naman ibang tutulong sa amin doon pag nandun na kami kung hindi ang Panginoon. And I thank God na nakilala ko rin ang Panginoon bago dumating ang mga opportunities nito. And the rest is history, sabi niya. At isa lang ang hiniling ko sa mga taga-Makarang nung nalipat ako doon. Isa lang ang hihilingin ko sa inyo, kako sa kanila. Pray for me. Pray for me. Because I believe, kahit saan tayo mapunta, the battle belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. Hindi ko na iniwalay ang aking profession sa aking faith. It's there. Buhay na buhay and guided ng ating Panginoon. Lahat ng ginagawa namin doon right now. At marami rin mga kapatiran na nandoon kasi sa Makarang maraming denominations. And I thank God na ganun nga ang nangyayari. And so, mga kapatid, this is the essence of the fourth word of the Lord Jesus Christ.
nais niyang ipaalala sa atin na meron tayong personal na relasyon sa Diyos na nasa langit. And now that we are Christians, born again Christians at that, ang ating Panginoon ay hindi na nasa langit. Hindi nasaan siya. He is with us. Nasa puso na natin. And God is reminding us na kung dumadaan man tayo sa hirap ng buhay, anuman ang pinagdadaanan ninyo ngayon, God is with you. And just look up, but don't shake. Maraming salamat. Okay, napalook up po ba kayo? At napaleret go din po ba kayo? So bago po tayo proceed po for the fifth word that God given, sino pong nais magbigay po muli ng testimony or special number po? Kung wala po, sige, diretso na po tayo sa ating fifth word na binigay ng ating Panginoon. So, tinatawagan ko po si Teacher Beth. Ay, Teacher Elaine. Teacher Elaine for the fifth word. Pagkatapos mo yung dire-diretso na po. Salamat sa Panginoon sa umaga nito. Nandito tayo mga kapatid upang alalahanin natin ang mga salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon Jesus na nakabayubay, nang siya ay nakabayubay sa cross. Ito ang panglima na salita ni Jesus nang siya ay nakabayubay sa cross. Sabi niya sa John 19:28, Jesus knew that everything was now finished, and to fulfill the scripture said, I'm thirsty. Kaya ito, ang sabi niya na pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng mga bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. Kaya yun ang panglima na salita ni Jesus nang siya ay nakabayubay sa krus. Ang salitang ito, nauuhaw ako. Ano ang ibig sabihin ng nauuhaw ako? Si Jesus ay nagpakatao upang sabihin niya na siya ay nauuhaw. Kaya nung sinabi niya, narinig ng mga nandoon sa paligid niya, ano ang kanilang ginawa sa kanya nung narinig nila? Kumuha sila ng isang espongha na ito ay isinawsaw sa maasim na alak, kaya nilubog sa maasim na alak. Tapos, ang ginawa nila, sinabi nila, linagay nila sa isang sanga. Tapos yun ay inikit nila at idinikit lang sa labi o sa bibig ni Panginoong Jesus. Yun ang kanilang ginawa sa kanya sa pagsabi niya na nauuhaw ako. Kahit sa atin, mga kapatid, nararamdaman natin, di ba, ang pagkauhaw pag tayo ay napapagod. Pagod na pagod ka, uhaw na uhaw ka na, halos tatakbo ka pa na kukuha ng tubig. Kasi yung dila mo ay namagana hanggang sa ngalangala mo. Kaya
kung minsan ang mga bata ay umiiyak pa kung hindi mo sila nabibigyan kaagad ng tubig. Kaya ganun din po ang naranasan ni Jesus nang siya ay nasa krus. Pero ginawa niya yun. Pinapakita niya yon dahil sa atin. Sabi niya na sa krus ang anak ng Diyos. Yun ang mga sabi nila. Nasa krus ang anak ng Diyos. Bakit hindi niya kaya na magbigay o kaya bakit sasabihin niya na siya ay nauuhaw? Samantalang siya ay anak ng Diyos. Pero yun ay pinapakita lang niya na marami pang mga tao, marami pang mga hindi nakakakilala sa Panginoon, na maraming nauuhaw sa pagmamahal ng Diyos, nauuhaw pa rin sa mga salita ng Diyos, at nauuhaw para malaman nila kung paano maligtas ang mga tao ito. Kaya yun ang pinakita ng Panginoon sa atin. Hanggang ngayon ay makikita natin kung paano, kahit minsan tayo na naniniwala na sa Panginoon, kung minsan nararamdaman mo pa rin ang pagkauhaw, lalo na pag hindi ka pumunta sa church ng mga ilang linggo. Ano ang nararamdaman natin? Di ba nararamdaman mo na uuhaw ka sa pagmamahal ng Diyos, na uuhaw ka sa salita ng Diyos? Kaya minsan kung ako nung ito ang nabunot ko noon dahil hindi ito binigay ni Pastor na pinili niya, hindi. Kung di kami ay binunot namin kung ano yung mga dapat namin sabihin. Kaya sabi ko, Lord, ito siguro ay isang paalaala sa akin din. Kasi kung minsan nararamdaman mo yung mayroon ba yung katamaran o kaya wala ba yung damdamin mo na pupunta ka sa isang fellowship o kaya sa pananampalataya mo o kaya kung may pupuntahan ka na tungkol dito sa church, nararamdaman mo pa rin na wala kang damdamin na pupunta, wala yung kilos mo na pupunta. Pero sabi ko, minsan, nandun rin pala, ipaalaala ng Panginoon ang pagkauhaw sa akin. Nararamdaman ko yung pagkauhaw na dapat natin palang alalahanin. O kaya, mauuhaw ka rin sa mga salita ng Diyos. Mauuhaw tayo sa pakikisama ng bawat isa. Pagmamahalan, diba? Ang fellowship. Lalo na sa aking mga anak, kung minsan, dyan si RJ, ngayon lang natin siya nandito. Sabi ko, yun ang panalangin ko sa Diyos, na nauuhaw din ako para sa aking mga anak na sana nandiyan kami lahat na nag-worship sa Panginoon. Lalo na ngayon, wala din ang aking asawa dito. Bakit? Dahil sa kanyang trabaho. Pero nandun pa rin nararamdaman. Mauuhaw ka sa sama-sama o kaya sa paninilbihan ka sa Panginoon ng buong pamilya. Kaya yun ang ibig sabihin, kapatid, na hindi lang yung pagkauhaw ng tubig na sinisigaw ng Panginoon dahil maraming nangungutya sa Kanya na siya ang anak ng Diyos, siya ang nagbigay ng tubig sa mga ilog, karagatan. Bakit niya sinisigaw ang nauuhaw? Yun lamang ay isang pagpapakita o pagpapakita niya na siya ay nagpakatao na sabihin na uuhaw. Pero sa atin, mga kapatid, yun ay hinahanap natin ang pagkauhaw. Nangangailangan ito ng isang pagtugon upang mapawi ang uhaw ng Panginoon na namatay para sa kasalanan ng daigdig. Ang kanyang uhaw ay mapapawi lamang sa pamamagitan ng ating pagsuko, pananalig at pananampalataya na dapat natin taglayin
hanggang sa dulo ng ating buhay. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus nang siya ay nasa krus. Kaya ang bawat isa sa atin ay may pangangailangan din. May pangangailangan din tayo na kailangan din na mauuhaw sa maraming mga pangangailangan. Tugunan natin ang mga pangangailangan natin sa Panginoon, lalong-lalo na ang ating pananampalataya sa Kanya, paglilingkod sa Kanya. Kaya gampanan natin ang mga marami pa rin mga gawain na palaging paalaala sa atin ng Panginoon na tuwing linggo nakikipag-usap ang Panginoon na marami pa rin mga nangangailangan kung papaano natin masabi sa mga taong yun. Sinasabi ng Panginoong Diyos, marami pa rin nandyan. Sa amin na lang, mga kapatid, nandyan ang mga kapitbahay namin. Nandyan sila, napakarami sa paligid namin. Makikita nyo rin, kami lang ang nandito. Bakit? Nangangailangan sila ng buhay na tubig na siya ang Panginoong Hesus, na siyang magliligtas sa kanila. Kaya, isa rin yun na mabigat sa amin, sa buong pamilya. Dahil kami lang ang nandito na napili ng Panginoon sa ating mga pagkauuhaw. Dahil marami pa rin mga nauuhaw, yun na, nauuhaw sa salita ng Diyos. At ang katugunan natin, kinakailangan ay nasa kalinga. Kailangan natin ang kalinga at pagmamahal ng buhay na tubig. Buhay na tubig na ito ang ating Panginoong Hesus. Kaya hindi na natin alalahanin na ngayon ay nandoon pa rin si Jesus na nakapako sa krus. Kaya ngayon, sabi ni Sir Efren na hindi na tayo yung nandoon na palibot-libot o kaya nandoon tayo na nakapayo o kaya kung ano man ang nandoon para sasabihin din natin na sisigaw o kaya nauuhaw ka. Hindi, dahil nandito tayo na nandito nananampalataya sa Panginoon sa araw na ito. Kaya yun ang paalaala lang ng Panginoon na sabi niya sa ikalima, I thirst. Nauuhaw ako. Yun ang mga iniwan ni Panginoong Hesus sa atin. Pagkauhaw sa mga salita ng Diyos. Maraming salamat. Hi. Good morning po sa ating lahat. Ito po yung word ng ating Panginoon, pang-6 na word ng ating Panginoon. Makikita po natin yan sa John 19:30. May I just read to all of you? When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." And with that, he bowed his head and gave up his spirit. Okay? Nung ako po'y bumunod doon sa binigay ni Pastor na sabi last word, yun yung nabunod ko. But ang gusto ko talaga yung number 1. Kaso lang, yung pinag-research ako, sabi niya, may history yan. Kailangan mag-history ka muna. Ay, ayoko niyan, sabi ko. Kasi, for all of you, wala ko akong outlet, kumbaga, so, hindi pa ako nag-Bible school. So, parang, I have that skeptical type of mind na, kasi ang laki ng responsibility. When you stand here, yung responsibility mo bilang witness sa Panginoon, napakalaki. So, pagtayo mo pa lang dito, talagang yung
yung accountability natin, yung responsibility natin bilang Kristiyano ay napakalaki po. Okay, so sabi ko yung it is finished, baka ako yung ma-finish dito, baka ako yung matapos. Pero salamat sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng wisdom to share with you. Ito lang po yung gusto kong i-share sa inyo sa ating text ngayon. So, tingnan lang po natin yung dalawang mukha ng word na finish. Okay? There are two faces of finish. Kasi pag sinabi natin finish, wala na tayong gagawin, di ba? Ginawa na ng Panginoon yan. Okay? So, we just have to live a clean and holy life. Kasi ginawa na niya. Hindi pwedeng duplikara yan. So, hindi na natin pwedeng gawin ulit. Okay? Ginawa na yan ng Panginoon. It is finished. Okay? So, yung pinaka-basic role na lang natin dito is, ayun, makikita po natin yan sa aking conclusion later on. So, gusto ko lang po i-present sa inyo yung dalawang mukha ng finish. So, first, yung ating for us believers. Kasi minsan confusing sa atin yun eh. Okay? So, for believers, yung it is finished, okay, alam na natin na tinapos na yun ng Panginoong Jesus. Yung pagkamatay niya sa krus, sin was overcome by the death of Christ, kaya tayo ay naligtas na. Pero minsan, meron tayong tendency to live in guilt, diba? Instead of seeking forgiveness. Halimbawa, meron kang magalit. Okay? You tend to blame yourself. Minsan, sinisisi mo ang sarili mo. Or, let's say, walang forgiveness. There's no forgiveness. Deadmangan na lang. Ganon. Okay? Kasi lilipas din naman yan. Okay? Okay lang yan. So, it's not. Kasi sabi ng Panginoon, kailangan you seek forgiveness. Okay? Don't try to live on that world. Na nandun ka sa guilt, okay, mabuhay ka na lang doon. Okay? From time on, hinahunting ka na yung guilt na yan at lumalaki ng lumalaki na. Okay? Yan na yung magiging stumbling block mo or magiging block mo for going doon sa ating conclusion mamaya po. And then, sa next po, sir. Ayan, sa mga kapatid naman natin sa labas. Okay? So, they're easily, parang, they have that rituals, parang okay, trying to repeat. Parang inuulit nila yung ginawa ng Panginoon. At sabi nga po, hindi na natin magagawa yon. Once and for all, complete and perfect display ng love ng Panginoon, yung pagkamatay niya sa krus on the Calvary. Siya lang po yung makakagawa nun. So, that's why, nakakalungkot po. Kasi may mga kapatid tayo na, they have their own way para mabawasan. Is that the right term? Para mabawasan yung kasalanan. So, wala po. Walang term na gano'n, mababawasan yung kasalanan. No. Okay? Kailangan, we have to acknowledge yung ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus. Okay? And live continually. Okay? And then, we go to the other face. Yan yung bagong, yung unang mukha niya. And then, the other face is, okay, for believers ulit. Ayan, alam na natin na yung ginawa ng Panginoon. Okay, it is finished. Alam na natin na siya ay nabayubay sa krus. And then, you have that excuses. Merong minsan tayong tendency na may excuses tayo to make sin. Okay, for example, you're a member of a worship team. Tapos you attend the prayer meeting. Okay, blah, blah, blah. Pero minsan may boyfriend ka, divorce. Okay, gano'n. Or you love to watch movies, tapos may mga behind doors, may mga gano'n. Diba, ano lang naman, kissing konti-konti lang. Just cover my eyes, gano'n lang, mag-cover lang ako. Okay? That's just a willful exposure of the sin. Parang, excuses mo na yan eh. Parang magiging, hindi naman pala gaanong bad eh. Parang gano'n na lang, yung view mo, yung sa sin. Okay, hindi naman gaanong masama eh. Okay lang, you dress sometimes with fleshy. Something makikita yung mga flesh mo. Okay lang, kasi fad naman yan. Okay, yan yung uso. Kaya, okay lang yan. Parang gano'n. So, you have that excuses. Okay, meron tayong excuses. Which is not. Kasi tayo ay mga Kristiyano na po. Okay, alam na natin kung ano yung tama. Okay? So, yan lang po yung dalawang mukha na gusto kong i-present sa inyo. Now, doon din po doon sa, okay dito, excuses to make sin. Meron din tayong
yung grace ng Panginoon, minsan na dati take for granted. Okay? It was taken for granted kasi sabi mo, di ba, Kristiyano naman ako eh. So, pag hindi ako ng tawad sa Panginoon, andyan naman yung grace niya eh. Kaya papatawarin naman niya ako. So, okay lang. Which is not, hindi po dapat ganun yung maging attitude po natin. Okay? So, in the Bible, it says din po, we should work out our salvation with fear and trembling. So, ganun po dapat yung pagkakaintindi natin. Okay? Wala po tayong magagawa to earn our place in the kingdom of God. Only God. So, kailangan yung pagkaintindi natin doon sa it is finished, nasa context ng Panginoon. Okay? Doon po sa 1 Thessalonians 5:22 pala. Sabi doon, avoid every kind of evil. Yun yung sinasabi ko kanina. So, nakalimutan ko lang po. Okay? Avoid every kind of evil. Parang, syempre, mga simple-simple lang. Parang, pity-pity exposures of sin. Like, you like to listen to secular music. Tapos, nag-elevate siya ng mga dirty jokes, gano'n, yung mga bad language. So, dapat hindi po tayo na-expose sa mga gano'n. Lalo na sa mga kabataan ngayon. Kasi okay lang, uso lang naman yan eh. Okay, para hindi ka in. Which is not. Hindi po dapat ganon. Okay? Kasi yung maturity natin, at saka yung pagbabahagi natin ng Word of God, ay mag-jeopardize po yun. Okay? Now, we go to our conclusion. So, looking back doon sa cross of the Calvary, ang pinaka-context po talaga nyo is evangelism. Okay? We should share kung ano yung tinapos na ng Panginoon. Paano nila malalaman? Okay? Paano malalaman ng mga kapatid natin outside if we do not share or hindi tayo magbahagi? Okay? May I just share with you kung ano yung meaning ng witnessing? Okay? Sharing Jesus Christ through the power of the Holy Spirit and live the result with God. Okay? Sharing Jesus Christ. Sabi niya, through the power of the Holy Spirit and live the result with God. Okay. So, iyan po yung isa sa mga trabaho natin ng mga Kristiyano na mga kiniklaim na natin saved tayo. Because we already know the Lord is our Savior. Okay? So, paano naman po natin siya i-share sa ating mga kaibigan o sa ating mga kapatid outside. Okay? So, I know may mga reasons po tayo. So, there are reasons of not sharing the Word of God. Siyempre, meron po talaga yan. Okay? Ayan po, yung takot tayo, na baka hindi tayo pakinggan. Ayan. Ayan na naman, sabi mo. Ayan na naman yung share mo. Chismis naman, yung kaya na naman, yung medyo uso. Okay? Kasi minsan, parang tabu ba? Minsan, or hindi common sa mga naririnig nila. Ganon. Okay? So, always be aware kung sino yung prospect mo, kung sino yung audience mo in sharing the Word of God. Kailangan you have to be bold. Kasi nga, live the result with God. Tapos, ayan, wala kang oras. Kasi nga, buong araw ka na nagpapakain ng manok mo, tsaka ng mga anak mo, mga baboy mo. So, ay naku, alas 5 na naman, wala na namang time. No time. Palaging walang time. Okay? Tapos, you don't know how to share. Kasi nga, yung feeling natin sa Word of God, minsan kulang din. Okay? Or, parang merely attend this na nga lang. Okay? When you have questions on your mind, do not ask for your pastors o yung ating mga elders kasi mas medyo alam nila. Okay? So, the tendency is, you don't know how to share. Ayun, yun na yung magiging. And then other personal struggles, dami-dami mong struggles. Okay? Tapos intimidation. Kung ikaw yung kapitbahay ko kasi, ano yun eh, abogado. Kaya natatakot naman ako mag-share. Baka mamaya bigyan niya ako mga lolo, mga ganito. Kaya di ko alam. Okay? Or intimidated. Or, insecurities. Hala, padaging pala na mo, insecure ka na. Kaya to hindi mo na alam kung paano mag-share. Which is yan yung pinaka-basic role na natin. Kasi, alam na natin. Okay? So, all we have to do is to share, to evangelize. Para naman, hindi lang secluded yung nalalaman natin.
yung mga outside world natin, yung mga kapatid natin, they will have to know also kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Ano yung napakaganda ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Paano ka niya binago? So yan yung isi-share mo sa Kanya. Okay? Now we go to may dalawa kong question din. How do we share Jesus to others? Or, how do I share the beauty and miracle of what Jesus had done to my life? Okay, paano nga po ba? So, ang dami-dami nating mga napag-aralan sa Bible schools, every Sunday, ayan po. So, paano nga ba? Okay. So, napakasimple lang po. Kung paano mo tinanggap ang Panginoong Jesus, ganun din yung pag-share mo. Eh, huwag mo siyang gawing komplikado. Huwag mo siyang gawing bla 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 bla. Kung paano mo siya tinanggap, ganun din mo siya i-share sa iba. Kasi, you will be genuinely makikita nila yun. Okay? Hindi yung napakarami pang cheche-boreche dyan. Okay? So, ito lang po yung gusto kong iwanan sa atin na verse sa Bible. So, Romans 10, we'll start sa 14 po. May I request all of you to please open your Bible sa Romans 10:14. We'll start sa 14. Babasahin ko po. Sabi dito, how then can they call on the one they have not believed in? Okay. And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Yun. So, ang dami-daming hawan. Paano nila malalaman? Paano sila maniniwala? Okay. Yan po yung verse na gusto kong iwanan. And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. So kapag kayo po ay nag-share, kapag kayo po ay nag-gawin witness, nag-evangelize, yan po yung gustong iparating sa inyo ng Panginoon. How beautiful are the feet of those who bring good news. Maraming salamat po. So, testimony time po muna tayo. Tinatawagan ko po si Teacher Beth, Ma'am Beth, for giving us a life testimony of her. Ma'am? Hello. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, pinupuri ko po ang Panginoon dahil dito po tayo lahat na nagpupuri sa ating Panginoon. Okay, so bali, na-miss ko po ang lahat kasi for the past few days or weeks, hindi ko po magawang makapag-church dahil ang dami pong hindrance. And so, ipipray ko sa Panginoon, hindi ko alam kung way yun ng ating kaaway para hindi kami makapag-serve na buong family sa Kanya. So, binigay ko yun sa Kanya. Pinag-pray ko kung yung mga nararamdaman ko is yung tactic ng ating kaaway. So, praise God, sa araw na ito, dito kami ng aming family na nakikipag-celebrate sa araw na ito. Praise the Lord.
tinatawagan ko na po ang ating mahal na pastor to share the seventh word of God. Yung panghuli, sabi niya sa Luke chapter 23, verse 46, Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." Ito yung panghuli. Pero kung titignan po natin, yung mga nauna, na nagsalita doon sa 7 victorious word of Jesus. Yung first word is forgiveness. Ang focus ng ating Panginoon is outward. Kung forgiveness ang focus niya, ang sinasabi niya sa outward is forgive others. Yun yung pinaka-essence ng sinabi niya, Father, forgive them. And then sa pangalawang word is salvation. Ang focus niya is outside. Tignan niyo yung, sino kayang sumisilip doon sa parang rehas? Ngayon ko lang nalaman na yung sumisilip pala, isa pala doon sa mga ipapako. Kung titignan mo, parang ikaw yun. Tignan mo nga mata ng katabi mo. Kung may sore eyes, hindi siya. Ano? So, ang pinaka-focus nun is, yung second word is about salvation. Ang focus niya ay sideward, na ang ibig niyang sabihin is, heaven is real. So, ang salvation ay makatotohanan. Gaya ng langit ay makatotohanan. Ang pangatlong salita, he focused on, sa word affection, he focused on parent word. Ano bang sinabi niya? Mother, behold thy son. Son, behold thy mother. Parent word ang focus nito, yung affection. Hindi niya sinasabi na mag-iisa na yung kanyang nanay, kundi marami pang mag-iingat sa kanya. Kaya, ang ibig sabihin nito is care for your parents. Kahit na sabi ng ating speaker, kahit na meron ka ng ibang pamilya, balikan mo ang mga magulang mo, care for them. And then, pang-apat, fourth word is anguish. Nang ibig sabihin, yung paghihirap ng Panginoon, ang sinabi niya, ang salitang iyon, si Eli. Naalala mo ba si Eli? Sino ba yun? Pero nung sinabi ng Panginoon, ang focus niya is upward. Upward. Tumingala siya sa langit. Nang ibig sabihin nito, kung meron tayong mga sakit, may mga problema, i-express natin. Express your heart to the Lord. Sinabi ng Panginoon yun, lama sa waktani. Anong ibig sabihin nun? Hindi siya iniwan, hindi siya pinabayaan. Dahil ang plano ng Diyos ay kasama doon. Pinahintulutan iyon ng Diyos. At ang panglima, the word suffering. Focus on inward. Ano ba sabi niya? I thirst. Diba? Yung mga nagmarathon kahapon, I thirst. Masarap yung pineapple juice. Diba? Kahit na, sabi nga ni Brother King, turin mo na tamnay, may mas ganang matamnay kasi din sa meat. Nang focus nito, be thirst for the living God.
maraming mga kaluluwa ang nauuhaw sa ating Diyos in the fifth word. And the sixth word, ang salitang ito is victory. Focus backward and forward. Ibig sabihin, place your life in God's hand. It is finished. Tapos na lahat. So wala na. So ang lahat ng ito na sinabi niya, merong inward, upward, pero sabi ni Efren, ano sinabi ni Sir Efren? Look up, look up. Huwag ka mag-shake, shake, shake. Diba? Pero ang sabi sa 7, and the 7 and the final word is contentment. Nang ibig sabihin, he focused heavenly word. Ito ang sinasabi niya.